Ito ang pinakadakila, pinakamahalaga, pinakaganap sa lahat ng mga pagdiriwang sa ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Walang pista, walang pagdiriwang, walang anumang komemorasyon na mas hihigit pa sa gabing ito. Kaya nga't sa lahat sa atin dito, ito siguro masabi nyo, ang pinakamahabang misa na inyong dadaluhan. Sapagkat dito sinasalaysay sa atin ang kasaysayan ng kaligtasan. Kaya huwag na kayong mainip, huwag na kayong malungkot, dahil ang mahabang misang ito ay sumasagisag sa napakahabang pag-ibig ng Diyos, sa nag-uumapaw na awa ng Diyos, sa walang hanggang buhay ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo pa. Kaya nyo pa ho, nangangalahati pa lang tayo sa misa. Ngunit, sadyang ganyan dahil ito ang pinakatampok sa lahat ng pagdiriwang. Kaya nga sabi nga po, ang bihilyang ito is the mother of all vigils. The vigil of all vigils. Sapagkat tayong lahat ay nagtatanod sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngayong gabi, nagsimula tayo sa kadiliman. Sa labas, binasbasan natin ang apoy. Mula sa apoy na iyon, sinindihan ng kandilang Paskal. At ang liwanag ay unti-unting kumalat sa buong simbahan. Pagkatapos ay pinakinggan natin ang mahabang kwento ng pagliligtas ng Diyos mula sa paglikha hanggang sa walang lamang libingan. Ito ang gabi kung kailan buong galak na ipinahayag ng simbahan na si Jesucristo'y muling nabuhay. Ngunit kung minsan, nagkakaroon po tayo ng maling pangunawa ang mga tao tungkol sa kahulugan ng tagumpay na ito ni Kristo. Marahil sa atin ang nag-iisip na ang muling pagkabuhay ay parang katapusan ng isang action drama na pelikula. Dahil nga nitong mga nakalipas na mga mahal na araw, nakita natin kung papaano ang Panginoon pinagkanulo, hinusgahan kahit inosente, pinagkaisahan, inapi, sinaktan, hanggang sa siya'y ipinako at namatay. Kaya nga, para bang drama. At lalo na pag nanonood tayo ng sinakulo, napakagaling. Bilib tayo lalo na sa ating mga kabataan, talagang damang-dama nila. At ang iba talaga sa atin, awang-awa sa gumaganap na Kristo. Kaya naman, ngayong linggong ito na muling pagkabuhay, pakiramdam natin na parang ito na. Ito na ang grand finale. Ito na ang katapusan. Panalo na ang bida. Pero ganun ba talaga ang muling pagkabuhay? Naalala ko po tuloy, kamakailan lamang, batid siguro ng ilan sa inyo na siguro'y sumusunod katulad ko, nagtapos na sa wakas ang Batang Quiapo. Sabi ko nga, binibiro ko yung mga kasamahan doon, pareho kami ni Tanggol, 3 taon lang kami. Kala ko kasing haba ako ng probinsyano sa Quiapo. Pero 3 taon lang. At aaminin ko po sa inyo, sa pagtatapos na iyon ng Batang Quiapo, may galak at lungkot sa aking puso. Lungkot kasi aaminin ko po sa inyo, kapag ako ay na-homesick, ako'y nalulungkot, pinapanood ko po yun kasi kapag napapanood ko ang Batang Quiapo, nakikita ko yung mga lansangan,
yung looban, yung mga bangketa, yung mga tindahan, at lalo na ang simbahan, at lalo na pag pinakita na ang Poong Nazareno, ay naiibsan yung aking kalungkutan at naalala ko po yung panahon na nandun ako. Yung panahon na ako din ay nandun nakikisiksik, nanonood ng shooting at nakikipicture kasama si Tanggol. At kapag nakikita ko yon, natutuwa po ako dahil maraming mga alaala ang sumasagi sa akin. Kaya nalungkot ako dahil sabi ko, wala na akong panonoorin pag na-homesick ako. Dahil pag nakikita ko yung mga lugar at yung mga tao doon, natutuwa po ako. Pero sa pagtatapos din ng Batang Quiapo ay natutuwa ako dahil sa wakas natapos na rin ang kanyang pagdurusa. Awang-awa na ako sa kanya. Walang katapusan na lang. Bilib na bilib ako, paano pa siya nabubuhay sa lahat ng mga tama ng bala, saksak, bugbog. Sabi ko, sobra na yata. Sa lahat ng makapigil hininga ng mga tagpo na nakakaiyak. Kaya sabi ko, ay salamat. Tapos na ang paghihirap ni Jesus Nazareno Montenegro. Tapos na ang kwento ni Tanggol at yung hulingan tagpo, alam nyo yung huling tagpo pong yun, totoo po yun. Talagang nandun siya sa grandstand nung piyesta. At hindi yun yung piyestang nakalipas, yun po yung piyesta nung una pa, nung ako'y nandun pa. At kinuwento nga niya, sabi niya sa akin, Father, ito ang ending. Haharap ako, kaya sabi ko, tama-tama, sige, mag-sharing ka. Kaya nung isang taon pa nila, isinaisip paano magtatapos. At yun nga'y magtatapos dun sa kapistahan ng Nazareno at magsasalita siya at sasabihin niya sa dinami-dami ng mga pagdurusa, paghihirap, sa dinami-dami ng mga kalokohan at kasalanan, babalik din sa Kanya at magtatagumpay ang kabutihan. Kaya naman, tuwang-tuwa tayong lahat. Tapos na. Wala nang mga kontrabida. Tinapos sa silang lahat. Na para bang pakiramdam natin, ganun ba ang muling pagkabuhay ng Panginoon? Nung muli siyang nabuhay, wala nang mga kontrabida. Wala nang paghihirap. Wala nang problema, wala nang pagsubok. Ganun ba ang muling pagkabuhay ng Panginoon? Katulad ba ito ng teleserye na ang bida nagsisimula bilang dehado o inaapi? Siya ay nasasaktan at pinahirapan at sa huli, natalo na niya ang mga kontrabida. Na kapag dumating na ang tagumpay, doon nagtatapos na ang kwento. Wala na ang kalaban, wala na ang problema. Ang lahat ay mabubuhay ng masaya magpakailanman. And they live happily ever after. Pero ganun ho ba talaga ang muling pagkabuhay? Kung ganun nga yun, sana pagkatapos ng muling pagkabuhay, wala nang pagdurusa. Wala nang kawalan ng katarungan. Wala nang kasamaan sa mundo. Wala nang kasalanang sumisira sa atin ngayon. Pero alam natin lahat, hindi ganon ang nangyari. Sa katunayan, habang nagdiriwang tayo ngayon ng muling pagkabuhay, nagaganap ang digmaan at karahasan sa Israel kung saan mismo muling nabuhay si Jesus. Kaya nga po, yung mga Hudyo ngayon, hindi sila naniniwala kay Jesus bilang Mesiyas dahil ang katwiran nila, kung siya yung Mesiyas, dapat wala ng digmaan ngayon. Dapat wala ng paghihirap at gulo ngayon, lalo na sa Israel kung saan siya nabuhay. Jerusalem, nang ibig sabihin, lungsod ng kapayapaan, ang pinakamagulo ngayon
pinakamarahas na lugar ngayon dahil sa digmaan. Kaya nga di ba naalala nyo, meron din nagsasabi, talaga bang magaling ang Diyos? Sira yata yung Diyos eh. Lilikha-likha siya, tapos may pagdurusa. Hindi pala ganun katalino ang Diyos. Lilikha-likha siya, tapos merong away. Naalala nyo nun, may nagsabi, anong klaseng Diyos yan? Nagpapako, nagpahirap. Kung Diyos siya, dapat hindi siya nahihirapan. Kung siya ang Diyos, dapat hindi siya pumayag mapako at mamatay. Ganun ho ba tayo? Pang teleserye ang tingin natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga siguro nga iba sa atin, bumabati tayong Happy Easter, pero naniniwala ba talaga tayo dahil pakiramdam natin, talaga bang muling nabuhay si Jesus? Bakit parang nananalo pa rin ang mga sinungaling? Bakit parang nakakaligtas pa yung mga magnanakaw at mga mandaraya? Bakit hindi nahuhuli yung mga tiwali? Bakit yung mga inosente, nagnakaw lang ng isang lata ng sardinas, kulong na? Nagnakaw lang ng ilang pirasong mangga, pinusasa na. Tapos, yung mga nakakulimbat ng bilyon-bilyon, yung mga nandaya at nanoloko, ang sarap-sarap pa rin ng buhay. Tayo, nagpapakapagod, pero sa isang idlap, ubus agad ang kinita. Samantalang yung wala namang ginagawa, sahod pa ng sahod. Muli ba talagang nabuhay ang Panginoon? Bakit ganun ang nangyayari pa rin pagkatapos? Mga kapatid, hindi wakas ng kwento ang muling pagkabuhay ng Panginoon dito sa lupa, kundi simula ng kaluwalhatian. Sa mga pelikula, ang tagumpay ang nagtatapos sa kwento. Ngunit sa muling pagkabuhay ni Kristo, ito'y simula ng bagong yugto ng pagliligtas ng Diyos. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, narinig natin ang kwento ng paglikha. Nilabas ng Diyos ang liwanag mula sa kadiliman at ang buhay mula sa kaguluhan. Ngayong gabi, ang pagbabasbas ng apoy, ang pagsindi ng kandilang Paskwal ay nagpapaalala sa atin na ang muling pagkabuhay ay simula ng bagong paglikha. Kung paanong nagsimula ang unang paglikha sa liwanag, nagsisimula din ang bagong paglikha sa liwanag ni Kristo na muling nabuhay. Hindi pa tuluyang nawawala ang gabi, ngunit nagsisimula na ang bukang liwayway. Hindi pa tapos ang kwento dito sa lupa, ngunit simula na ang kwento ng kaluwalhatian at kaligtasan. Hindi pagtakas sa kamatayan, kundi tagumpay laban sa kamatayan. Sa mga aksyon sa pelikula, nagtatagumpay ang bida sa pamamagitan ng pag-iwas sa kamatayan o pagtalo sa kalaban. Kaya nga sabi ko sa inyo, ilang beses nang nabaril, ilang beses nang nasaksak, nagtutukan na, patapos sa isang linggo, hindi pala natuloy pumutok. Nakaiwas pa pala. Gumaling pa. Ngunit mas dakila ang ginawa ni Jesus. Ayon kay San Pablo, sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, dinaig ni Kristo ang kamatayan mismo. Hindi niya ito iniwasan o tinakasan. Dinaman niya ang kamatayan at pinagtagumpayan niya ito. Kaya nga ngayong gabi, ipinagdiriwang din ng simbahan ang binyag. Kaya nga sa gabing ito, sinasamahan natin
si Karen, Maria Fe, Judy Ann, Justin, Sofia, Francesca, Tyra, Kate, at Edwin. Binanggit ko lang po ang pangalan nyo. Sige, palakpakan po natin sila. Pero babalik pa kayo sa upuan nyo, ho. Di pa tapos ang homily ko. Balik po kayo. Tinawag ko lang ho kayo. No? Ayan. Masyadong na-practice sila na pag narinig ang pangalan ay lalapit na. No? Ayan. Sorry ho. Hindi kasama sa practice yun. Binati ko lang po kayo dahil gusto ko kayong sabihin sa pagninilay na ito na ang binyag na iyan ang simula din ng tagumpay na ginawa ni Jesus na muling nabuhay. Kung papaano mga Israelita ay tumawid sa tubig, narinig natin kanina sa Exodo, mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan, ang mga bagong binyag ay tumatawid din, katulad ng nangyari sa atin nung tayo binyagan mula sa kasalanan tungo sa bagong buhay. Ang tagumpay ni Kristo ay hindi lamang pagligtas sa kamatayan, ito ay pagbabago ng ating kapalaran. Ang kamatayan ay hindi na ang huling pagkatalo, ito'y naging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang muling pagkabuhay ni Kristo, sinasabi din sa atin, hindi tapos ang labanan, kundi tiyak ang tagumpay. Hindi pa tapos ang laban. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang laban. Sa kabila naman sabihin mo, pero tiyak ang tagumpay. Ang gustong magtagumpay, pumalakpak uli ng malakas. Sa pelikula at teleserye, kapag natalo na ang kontrabida, tapos na ang laban. Ngunit ang muling pagkabuhay ay hindi agad nag-aalis ng lahat ng pagdurusa at kasamaan sa mundo. Sa Ebanghelyo, narinig natin, natagpuan ng mga babae ang walang laman na libingan at narinig ang salitang, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa piling ng mga patay? Si Kristo'y muling nabuhay. Ang tiyak na tagumpay ay nakamit na. Ang mga pagbasa ngayong gabi mula sa paglikha hanggang sa mga propeta ay nagpapakita na ang plano ng Diyos ay matagal nang nakatuon sa sandaling ito. Mula pa sa simula, inihanda na niya hindi lamang ang isang mas mabuting mundo, kundi isang bagong buhay na nagtatagumpay laban sa kamatayan. Kaya kahit may pagdurusa pa rin sa mundo, kahit may mga pagsubok pa rin sa ating buhay, ipinapahayag ng Pasko ng muling pagkabuhay ang isang napakamakapangyarihang katotohanan. Hindi kamatayan ang huling salita. Hindi kasalanan ang huling salita. Hindi kadiliman ang huling salita. Si Kristo ang huling salita. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ay hindi katapusan ng pelikula kung saan nawawala na ang lahat ng problema. Pagkatapos ng mga mahal na araw, pagbalik natin uli sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, haharapin natin uli ang mga maraming pagsubok. Haharap pa rin tayo sa mga kadiliman at di inaasahan. Pero dahil muling nabuhay na ang Panginoon, hindi tayo nawawala ng pag-asa sapagkat ito ay ang pagsikat ng araw ng isang bagong paglikha. Ang tagumpay ay nakamit na, bagamat hindi pa tapos ang kwento natin dito sa lupa. Ngayong gabi,
habang tayo ay nasa liwanag ng kandilang Paskal, ipinapahayag ng simbahan ang katotohanang nagbabago sa lahat. Si Kristo'y muling nabuhay, at dahil siya'y muling nabuhay, ang ating kwento, bagamat hindi nagtatapos sa kamatayan, bagamat hindi pa tapos dito sa lupa, ang ating kwento ay magpapatuloy sa tunay na tagumpay sa buhay na walang hanggan. Amen. Alleluia. Amen.